DZXL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong bansa at sa buong mundo. KBP Golden the Best News Program mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Kasama ang two-time KBP Golden the Best Public Service Awardee Rod Marcelino at ang maaasahang broadcaster Buddy Oberas. RMN News Nationwide. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, Malacanang nakaantabay sa pagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan laban sa 3 senador at kay Janet Lim Napoles kaugnay sa PDAP scam. Mga whistleblower natuwa sa desisyon ng ombudsman. It's probably a very good feeling on the part of this whistleblower, sila Ben-Hur and company. Now, they have been granted immunity by law. PNP naman walang sasantuhin sa mga mapapatunayang sangkot sa umano'y bentahan ng mga nawawalang baril ng ahensya. Kailangang malaman kung sino ang liable sa mga ganitong pangyayari at doon sa prosesong yun, malaman natin kung sino ang may sala. Starlet na si Krista Miller ipasasabi na ng DOJ kaugnay sa VIP treatment sa ilang high-profile inmates sa New Bilibid Prison. NBP kumpirmado ng ililipat sa Nueva Ecija. Mga Pilipinong health workers naman sa Middle East inuobliga ng gumamit ng personal protected attire laban sa MERS coronavirus. Balitang negosyo, force harvest isinagawa ng ilang fish cage operator sa 2 bayan sa Pangasinan. At sa Bayong Dagat naman, isang estudyante patay sa panibagong shooting incident sa isang eskwelahan sa Amerika. Pansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Biyernes ngayon mga kasama, June 6, 2014. Live tayo sa DCLT 1188 RMN Lucena, DYWC 801 RMN Dumaguete, DYME 783 RMN Masbate, at sa DXIC 711 RMN Iligan. Live din sa RMN Media TV Zamboanga. Live International, kaya Ustream, search RMN Manila, live din sa WRMN New York, USA. At sa lahat po naman #1 RMN station sa buong Pinas. Inaasahan mga kasama isasampa po ng Office of the Ombudsman ng mga oras sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Janet Lim Napoles at mga senador na sina Juan Ponce Enrile, Jingo Estrada at Bong Revilla kaugnay na multi-billion pesos sa pork barrel scam. Ay matapos ibasura ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang kanilang inihayang motion for reconsideration. Kapag naipile na ang kaso sa Sandigan Bayan, irarapol po ang kasong yan para malaman kung sino maestrado ang hahawak. Kasabay niyan maaari nang magpalabas ng warrant of arrest laban sa mga akusado. Sa isang ambush interview naman, kinumpirma ni Justice Secretary Laila De Lima na natuwa ang kampo ng mga whistleblower sa naging desisyon po ng Ombudsman na bigyan sila ng immunity sa pork barrel scam case at sa pagbasura sa hirit ni Napoles na maging state witness. It's probably a very good feeling on the part of this whistleblower, sila Ben-Hur and company, na as far as the DOJ is concerned, under the WPP, immune talaga sila. Now, they have been granted immunity by law. And it's been a very, very long journey for them. At least, hindi na sila pwedeng i-harass by the threat of filing charges against them. Noong Abril nakitaan ng Ombudsman ang probable cause o sapat na basehan para iakyat sa korte ang inihayang reklamo ng Department of Justice laban sa mga suspect sa pork barrel scam. Sa
Samantala mga kasama, Malacanang nakaantabay sa pagsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan laban sa 3 senador at kay Janet Lim Napoles. Kasama mo sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Inabangan na ng Palasyo ng Malacanang ang pag-uusad sa Sandigan Bayan ng kasong plunder o pandarambong na isinampa ng Office of the Ombudsman sa 3 senador kasama na si Janet Napoles na sinasabing utot sa 10 billion pesos pork barrel scam. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Edwin Lecerda, sa oras na maisampa ng Ombudsman ang kaso laban kina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Ramon Bong Revilla Jr. kasama na si Napoles ay mayroon pang mga prosesong pagdaraanan. Idedetermina paraan niya ng Sandigan Bayan kung may probable cause ang kaso at saka maglalabas ng kaukulang warrant of arrest. Sinabi din naman ni Lecerda na nakahandang maghintay ang Malacanang sa magiging pasya ng Sandigan Bayan sa kaso. Ginawa ng Malacanang ang pahayag matapos maglabas ng desisyon ang Ombudsman na nagbabasura sa motion for reconsideration nila Enrile, Estrada, Revilla at Napoles sa kanilang kaso. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Muling apila masama sa Office of the Ombudsman ang kampo ni Janet Lim Napoles kasud po ng pagkakabasura ng hirit nitong immunity. Kapalit naman ng pagtestigo sa pork barrel scam. Sa interview ng RMN kay Attorney Bruce Rivera, abogado ho ni Napoles kahit suntok daw sa buwan, maghahain pa rin sila ng motion for consideration o motion for reconsideration sa desisyon ng Ombudsman. Maasahan niya ang kanilang kampo na pakikinggan pa rin ang kanilang mga argumento lalo na't hindi si Napoles ang most guilty sa pork barrel case. We will be filing the proper motion to on MRs. Hopefully convince the Ombudsman na hindi kami yung most guilty. Kasi yung sinasabing most guilty po, madali naman pong i-explain sa Ombudsman na hindi naman po dapat kasi ang tinitignan nila transactional, hindi yung isang buong Siyempre, kung madaming ka-designated na police, maraming instances po yun. Pero dapat po kasi titignan nila on a transactional basis, meaning per transaction, hindi po yung ilalamp sum nila yung isang transaction, yung lahat ng mga transaction. Siyempre, ibang usapan po kasi iba-iba naman po yung congressman at saka iba-ibang senators po yung involved. Inamin din ni Rivera na sumama ang loob ng kanyang kliyente sa naging desisyon ng Ombudsman lalo't isiniwalat na nga nito ang lahat ng kanyang nalalaman at ang mga sangkot sa pork barrel scam. Siyempre po, naging umiyak po siya, emotional po siya. Siyempre, sinabi niya lahat ng nalalaman niya. Hindi naman siya nagsinungaling, hindi naman siya nagkunwari. At yun nga sinasabi niya, kung ganun sana, hindi ko na lang sila nagsabi ng totoo kasi marami naman palang ang daming malalakas makapangyarihan na kalaban. So, sabi ko, yun ang sinabi sa'yo na magsabi ka ng totoo. Then that's the only way for you to get out of it or to vindicate yourself and tell the truth. So, yun. Umiiyak siya, siyempre yung pamilya niya nadama, yung mga anak niya may iwawarad ngayon. So, expectedly po, masama ang loob. Kasabay po niyang tinanggin ni Rivera ang report na hindi nila ilalabas sa mga hawak na ebidensya. Ayon kay Rivera, handa pa rin sila may pagtulungan, mapatunayan lamang na hindi ang kanyang kliyente ang mastermind. Kahapon ay naglabas na ng resolusyon ng Ombudsman na nagbabasura sa motion for reconsideration ng mga pangunahing abogado o pangunahing akusado sa kaso kasama na sina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Ramon Bong Revilla Jr. Kaugnay na balita pa rin mga kasama, PNP CIDG nagtalaga ng tauhan para sa crowd control kaugnay sa posibleng pagdadala sa Campo Crame sa 3 senador na sangkot sa pork scam. Ang kasama mo sa balita, Rhea Mamabay. RMN Report. Ngayon pa lang ay bumuna ang grupo ng Criminal Investigation and Detection Group para mga siwa sa inaasahang pagdagsa ng mga tao at mga mamamahayag sa kaling-galing dito sa Campo Crame sina Senador Jinggoy Estrada, Bong Revilla at Juan Ponce Enrile. So sa oras na maglabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan kaugnay sa kasong plunder ng 3 senador at mga tauhan nga ng CIDG ang aaresto sa mga ito. Ayon kay Major Elizabeth Hasmin, tagapagsalita ng PNP CIDG, inatasan na sila ni CIDG Chief Police Director Binan Magalong na magtalaga ng mga tauhan na mga ngasiwa sa crowd control at sa pagsasaayos ng mga mamahayag sa kaling-galing nga sa kanila ang 3 para sa booking procedures kung saan kukunin yung fingerprints, mugshot at pagsasailalim sa physical exam. Ang maintenance and support service personnel ani ng CIDG ang naatasan para sa crowd control habang magtatalaga naman sila ng isang area sa lobby para sa mga taga-media. Tiniyak din ni Hasmin na walang magaganap na special treatment sa senador. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tapat, RMN. Radyo mo nationwide. Tiniyak po ng pamunuan ng PNP na walang sasantuhin at walang whitewash sa naganap na
o ginagawang investigasyon hinggil sa pagkawala ng nasa 900 AK-47 assault rifles. Sa interview kay spokesman to the PNP Chief Senior Superintendent Wilben Mayor, maigpit anya ang direktiba ni General Alan Purisima na mananagot daw ho ang dapat managot kaugnay sa pagkawala ng mga malalakas na kalibreng baril. Ito nga ang utos ng ating Chief ng Philippine National Police, si Police Director General Alan Madrid Purisima, na imbestigahan po ito at kailangang malaman kung sino ang liable sa mga ganitong pangyayari at doon sa prosesong yun, malaman natin kung sino ang may sala at the same time, kung meron mang lapses doon sa mga proseso ay maayos po natin para naman po hindi na po ito mangyayari sa mga sumusunod na araw. Ilan lamang sa mga pinagpapaliwanag sa usaping yan sina Police Director Gil Meneses ng PNP Civil Security Group, Chief Superintendent Raul Petra Santa, Regional Director ng Police Regional Office 3 at iba pa. Ayon kay Mayor na diskubre ang pagbabenta ng nasa 900 na AK-47 armored rifle sa pribadong security agency kasunod po ng pinalakas na kampanya laban daw sa loose firearms sa pamamagitan ng Oplan Katok. Meron tayong programa yung Oplan Katok na kung saan lahat ng mga may lisensya i-check po natin at nire-remind natin na i-renew yung mga firearms license nila. At ito rin ang naging actually nagkaroon ng investigasyon because sa effort ng ating kapulisan ay na-discover din po ito na ito nga po itong mga reported na baril na ito na binili ay wala nga po dun sa possession ng supposedly licensee. Kaya nagkaroon po ng investigasyon. Tiniyak naman ni Mayor na lahat ng kanilang iniimbestigahan ay active members pa rin ng PNP. Inumpirma naman ng Department of Justice ang paglipat po ng New Bilibid Prison sa Nueva Ecija mula sa Muntinlupa City. Ayon kay Justice Undersecretary Francisco Baraan, itatayo ang bagong NBP sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Layo nitong mabigyan ng mas maayos na kulungan ng mga preso alinsunod na rin sa international standards. Saminado kasi si Baraan na lumang-luma na ang NBP sa Muntinlupa kung saan gagawin na lang itong commercial area. Starlet na si Krista Miller pasasabi na ng DOJ kaugnay sa VIP treatment silang high-profile inmate sa NBP. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report! Posible nga ipatawag ng Department of Justice ang starlet at si Krista Miller hinggil sa naging pagbisita nito sa leader ng Sige-Sige Protect Gang na si Ricardo Camata no ito ay na-confine sa Metropolitan Medical Center sa Tondo. Ayon kay Justice Undersecretary Francisco Baraan III na siya ring in charge sa Bureau of Corrections na isang malaman kung anong sadya ni Miller sa kwarto ni Camata. Sinabi pa ni Baraan na tanging ang mga kapamilya at kamag-anak lamang ni Camata maring bumisita sa kanya sa ospital. Base sa hawak nilang CCTV footage ng ospital, nakita itong si Miller na pumasok sa kwarto ni Camata na mahigit sa isang oras. Kinabukasan, dalawang babae naman ang pumasok ulit sa kwarto ni Camata at tinabon pa ng madaling araw. Pangamba ni Baraan na dahil sa security lapses ng NBP, posibleng may bit-bit na droga o baril ang mga ito dahil kita sa video na hindi man lamang inspeksyon ng mga NBP guards ang dalang bag ng mga babaeng pumasok sa kwarto ni Camata. Bukod kay Miller, balak din patawag ng DOJ ang dalawa pang babae pumasok din sa kwarto ni Camata. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide! Mga Pilipinong health workers sa Middle East inoobliga ng gumamit ng personal protected attire laban sa MERS-CoV. Kasama mo sa balita, Joyce Adra. RMN Report! Inoobliga na ng Department of Health ang Filipino health workers sa gitnang silangan na magsuot ng PPA o personal protected attire. Ito ay para makaiwas sa MERS coronavirus. Personal na nagtungo o nagsagawa ng lecture sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, mga kinatawan ng Department of Health na tumulak patungo ng UAE. Kabilang sa dumalo sa lecture ang DOH MERS experts, ang Filipino health professionals mula Dubai, Abu Dhabi at Sharjah sa UAE. Kasama mo sa DFA, Joy Padra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide! RMN News Negosyo. Muli po nagsagawa ng tinatawag na force harvest ang ilang fish cage operator sa dalawang bayan sa Pangasinan. Tidal na rin sa banta ng fish kill, dala ng patuloy na pagbaba ng oxygen level sa karagatan. Ayon kay Pangasinan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Office Chief Dr. Wesley Rosario,
Sobrang mababa ang oxygen level sa Bolinao, Anda area, kaya inabisuhan na po niya ang mga fish cage operator na mag-harvest na ng mga malalagang isda. Nabatid na abot sa 60 fish cages sa Bolinao at Anda ang apektado. RMN News Abroad. Sa Amerika naman mga kasama, patay pong isang estudyante habang dalawang sugatan sa panibagong shooting incident sa Shuttle Pacific University sa Queen Anne. Nagsimulang pamamaril ng lalaking suspect sa Otto Miller Hall na kinalalagyan ng Science, Math at Engineering Department. Kwento ng mga saksi, nakarinig sila ng malalakas na putok sa labas ng kanilang classroom at doon nila nakitang dugong nagkalat sa hallway. I heard two loud but muffled shots. What I believed were helium balloons popping. This is a science building and experiment was being conducted, and so I ran out to join a classroom because I thought it was another one of my professors that was giving a demonstration. And unfortunately, I was actually coming across danger and who knew. And so I walked into the hallway and saw a classmate of mine running frantically, saying that someone had been shot into lockdown. Ayon sa Shuttle Police, nadisarmahan na ng mga guro at ilang staff ng universidad ang suspect habang nakakarga muli ng bala sa isang shotgun. Sa ngayon ay hawag na ng mga otoridad ang hindi muna pinangalalang suspect. Nabatid na isang Christian University ang Shuttle Pacific na may kabuang student population na 4,270. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Philippines. Inyo pong narinig, numero 1 RMN News Nationwide. Biyernes ng tanghali, June 6, 2014. At mga kasama sa mga taga Cotabato, susunod na dyan si kasamang Michael Suan sa Diretso Balitang Cotabato sa DXMY 729. Pwede nyo pong mapanood mga kasama ating naging pagbabalita ngayon alas 12 Sa ng tanghali. YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo po sa serbisyo publiko. Ako si Buddy Oberas. At Rod Marcelino. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, Nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino. Masalat sa RMN News Nationwide. Alas 12, 18. RMN